Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na po ang ating kaibigan, nakabalik na po siya doon sa kanilang kaharian. May hatid na po siyang impormasyon tungkol po talaga sa magaganap dito sa bansa natin. Tungkol ito sa Dabiguan, guys. Grabe, tinitingnan po lalo ng ating mga kaibigan. Mula ng niyanig yung Rusya ng malakas na lindol. Kaya alerto po ang ating mga kaibigan. Sa lahat po ng maniniwala nito, maraming salamat. Kung hindi, okay lang po. Kayo po ang magpapasya kung paniniwalaan po ninyo ang mga sinasabi ng ating mga kaibigan. Ito po ang ating hatid sa inyo para po may gabay, para makapag handa, di ba kaibigan? Maayong adlaw. Salamat sa inyong pagbalik kaagad. Sigurado po ba kayo? Naku guys, nakakatakot ito guys, no? Sa lahat po ng mga taga ibang bansa, no, na mga Pilipino dyan, mag-ingat din po daw kayo, lalo na yung Japan. Nakita talaga ng ating kaibigan noon pa, no? Mag-ingat lang po kayo. Hindi ko na lang po babanggitin kung bakit kami nagsasabi na maingat. Dito tayo sa Pilipinas guys. Ito po yung nakuha nilang impormasyon tungkol po sa fault line na nakikita ng ating mga kaibigan na mas lalong umangat kaibigan. Nako. Sa lahat po ng taga Mindanao, no? Mag-ingat din pala tayo ngayon kasi nakita ng ating kaibigan na mayroon talagang lindol na magaganap dito sa atin. Sana ay hindi ito magkatotoo, pero hindi naman po malakas. Ang delikado po talaga dito, ito po ang sabi ng ating kaibigan, yung Luzon po kaibigan. Sa lahat po ng taga Luzon, sinabi ng ating kaibigan, paniwalaan nyo ang P-Bolks. Ang P-Bolks po guys. Kung ano man po ang kanilang hatid na impormasyon, kailangan po ninyong lumikas ha. Kung ano man po ang kanilang gustong mangyari, lalo na ipinapaabot ng ating kaibigan yung mga malapit sa dagat. Nakita ni kaibigan guys, ang pinakamaraming mamamatay daw dito, yung Luzon. Pag ganyan kalakas po sa Rusya ang pagyanig, kaibigan. Malapit na daw guys, hindi na magtatagal, no? Hindi na magtatagal. Sabi ng ating kaibigan, grabe. Kunting kimbot na lang daw guys ang nakikita nilang impormasyon ngayon. Kaya alam po ninyo ang sinasabi po ng kaibigan natin noong hindi natin siya binidyohan, no? Nang ipinapaabot po niya ang balita sa atin tungkol sa Dabiguan. Sinabi po niya na ilang minuto lang. Kung hindi ka makapaghanda na yan, mga 20 minutes, siguradong lalamunin ka ng tubig. Yun, maaabutan ka ng tubig kung mag-tsunami. Sus nako, kaibigan. Sa lahat ng mga taga Mindanao, may nakita ang mga kaibigan natin na lindol ha. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Lalo na ay mayroong hinuhulaan si Rudy Baldwin sa Jinsan daw. May lindol daw siya nakikita. Hindi lang sa Jinsan po, idol, kundi buong saan sulok man dito sa ating bansa ay mayroon talagang makaranas nito ng pagyanig ng lindol. Lalo na ngayon. Ito po ang sign guys, oh. Malakas ang hangin, sobrang init po dito. Kaya ang Mindanao dito, ang pinuntirya din ng lindol po dito ngayon guys. Sa Manila, mag-ingat lang po kayo sa binabalita, no? Tungkol sa pagbibigay ng alert dahil sa pagyanig doon sa Rusya, lalo na ang Japan na mayroon pong nakitaan na
pagkakaroon ng tsunami, madadamay po talaga kayo doon. Dito sa amin, hindi po madadamay sa, malayo naman kami sa dagat. Kaya, kaibigan, salamat po sa iyong impormasyon. Ha? Meron silang kinatatakutan dito guys, no? Napakarami, sabi ng ating kaibigan. Napakarami daw mga bahay na nakikita niya doon sa karagatan. Tinitingnan pa rin nila guys. Hanggang ngayon guys, napakarami. Ilang libo ang nakatira sa malapit sa dagat. Wala kaming magagawa kung walang makapag-share nito. No? Piliin natin kung kampante man kayo dyan sa malapit sa dagat, pero mas kailangan ninyo mapanood ito. Kasi sabi ng ating kaibigan, nakita yun niya guys, ang hindi aalis sa malapit sa dagat, siya ang, di ko na lang babanggitin pa, basta importante makashare kayo nito guys. Kasi nakikita talaga ng ating mga kaibigan. Hinulaan po niya ito na may mangyayari pagkatapos ng bagyo sa Manila na susunod ang lindol, di ba? Nangyari. Kaya ngayon, mayroon siyang hinulaan na ang Mindanao makaranas ng pagyanig. Ang pinakadelikado dito, ang Luzon. Pag niyanig po, kahit 8.6, siguradong maraming mga buhay po na mawawala, matatabunan dahil po sa pag-crack sa mga building, no? Hanggang dito na lang. Salamat po kaibigan.